We are now being recorded. Naka-record po tayo ngayon for purposes of giving info to the admin that we are doing our online class. At yun din pong online class na ito, being recorded, ay maa-upload po ito sa YouTube. At if this will be uploaded in the YouTube, you can view it later. Ma-view po ito ninyo later. Ibibigay ko lang po sa inyo link. Okay, let's now proceed. Okay. We are now in world frequency. Naka-world frequency po tayo ngayon. As you have known it before, ang world po comprise 30 to 35% of the entire fingerprint pattern sa buong mundo. Sa buong mundo ito. But from the time that I was teaching until now, majority ng Pilipino laging mayroong wall sa kanyang daliri. And it will be safe to say, madaming Pilipino ay mayroon pong wall type of pattern. Kahit dun sa fingerprint na sa inyo, habang aking tinitingnan, nakita ko majority ay wall type ang pattern. Kagaya din na nakikita natin ngayon, in the world frequency, there are 71% ay plain wall. Ganyan din po ang pattern na nakikita ko sa inyo. Majority ay na pattern among wall ay plain wall. Yan po ang average niyan sa mundo ay 71% out of the 35% ay plain. Ang sunod na madami ay yung iyong double loop wall at central pocket loop wall. Both of them comprise 13% of the 35% of the world frequency. At ang pinaka-unique, wala pa akong nakita sa sinilip kong pattern among your class ay accidental. Yan po ang pinaka-maliit true to its distribution of 3%. 3% lang yan of the 35%. Kaya po yung plain dominates the wall type of pattern. Yan po ang dominant sa mga iba't ibang pattern na available sa mga tao. Let us now proceed to the next slides. Ang unang pattern would be wall frequency. Pag sinabi nating wall frequency, ang tinutukoy po dyan na requirements are the following. Una po na kanyang requirements, 2 deltas. Mayroon pong dalawang
Dalawa po yan. There are two. Ang sunod po na pinaka-common among the different types of pattern aside yun pong requirements sa loop ay recurving reeds in front of the two deltas. Ang recurving reeds na yon pwede pong spiral like this one. Other term po sa spiral, circuit. Tulad po ng spring ang hitsura. Ang tawag po dyan, pag nakakita ka ng dalawang delta, ito po yon. Look at the pattern. Yan po ang dalawang deltas niyan. Nakakita ka ng spiral circuit similar to a spring. Yan po ay whorl. Yan po ay whorl. Ang sunod na uri ng recurving reeds ay oval. Sa Tagalog, haba, bilog. Ito, yan. If you look at it, it is a circle or oblong. Or oval. Similar na requirements, may dalawang deltas, the left and the right. Or it may be circular or circle. Bilog. Always with two deltas. Ang sunod, any variant of circuit or circle. Pwede pong nagmukha lang bilog. Basta po yan ay kauri ng circle. Kauri ng circle. Kahit nagtangkalang bumilog, it would be okay. It would be okay. Pakitandaan po noon. Test. Napakahalaga po nito. Test for plain whorl. Pagka ganyan, ang pattern, circuit, oval, circle, or any variant of circle with two deltas. Ang konsiderasyon dyan, whorl yan. Pero kung gusto mong malaman kung yan ay plain whorl o hindi, whorl ang kanyang symbol ay W. Capital W. Pakitandaan ito, ang test ay array. Para malaman mo kung plain whorl o hindi. Draw an imaginary line. Magdodraw po ng imaginary line from delta to delta. Left delta and the right delta. Ano pong requirements? Nakalagay po, it must cut or touch at least one
of the spiral or the oval or the circular or variant of circle. When the imaginary line touches any part of the circuit or spiral or oval or circular or any variant of circle, whorl yan, plain whorl yan. Therefore, ito po yung ginagawa dyan, kukuha po ng ruler, pagtatapatin po ang left delta at right delta. Guguhitan po ng imaginary line. Pakitandaan po to, guguhitan po ng imaginary line. Mula sa kaliwa papunta sa kanang delta. Kapag po tinamaan kahit sa maliit lang na bahagi, ang spiral, oval, or circle, or circuit, or any variant of circle, just it. Yun po ay plain whorl. Sana po maliwanag ito. I will repeat. Pag sinabi nating whorl, mayroong requirements yan. Una, 2 deltas. Pangalawa, mayroon iyang recurving ridge which may be spiral or circuit, parang spring. Meron niyang oval or oblong or hababilog. Meron iyang circle or circular or any variant of circle. Pagka ganyan, whorl yan. From the word whorl. Ngayon, gusto mong, if you want to know kung yan ay plain whorl, you have to do the test. Ano po yung test? Draw an imaginary line mula po sa left delta papunta sa right delta. Kapag tinamaan, it must cut or touch at least one of the recurving ridge. Kahit hindi gitna, ang tawag dyan, plain whorl. Ang tawag dyan, plain whorl. Ito, this is the real fingerprint. Wherein mayroon po itong circuit. If you will look at it, yan pong nasa gitnang yan, circuit. Tingnan mo kung may dalawang delta. Opo, this is your first delta. This is your second delta. Draw an imaginary line. Tinamaan po ang bahagi ng circuit. Kaya in all of this, yung finger 1, 2, 3, finger impression 1, 2, 3, yan po ay plain whorl. Because it passed the test. Pumasa po yan sa test. Sana po I am clear with this.
Ito po yung tinutukoy natin kanina. Hinulit lang. To be a pattern, for a pattern to be a true world, there must be two deltas. And there must be recurving ridges in front, which can be circuit or spiral. It can be oval. It can be circular or any variant of circle. Draw an imaginary line. Makikita mo yan? You have to draw an imaginary line. Mula po sa iyong left delta, papunta sa right delta. Basta tinamaan. Yan po ay plane world. Ang test po, pakitandaan, draw an imaginary line from left to the right delta. Yan po ang test for plane world. Draw an imaginary line. Pag hindi po sir tinamaan ang spiral, ang circuit or variant of circle, yan po ay central pocket loop world. Maliwanag po ito. Kapag hindi tinamaan, yan po'y tatawagin na central pocket loop world. Ang kanya pong symbol ay C. Tingnan po ninyo ito. Ang kanya requirements, meron po siyang dalawang deltas. Pakitandaan po, meron din niyang oval, spiral, circular, or variant of circle. Ano po yung nagpaiba sa kanya doon sa plane world? Ito po, the imaginary line, pakitandaan po nito, the imaginary line does not pass or cross your, tandaan po, oval, spiral, circular, or variant of circle. If you will look at this, yan po yan. Kitang-kita mo yan. Ang imaginary line, hindi po nag-touch or pass doon sa iyong circle, sa iyong oval, sa iyong circular or any variant of circle. Yan po ang tawag central pocket loop world. If you will look at it, may dalawang uri ng central pocket loop. Ang isa, world type, pero hindi tumama doon sa circuit, sa oval, sa circular, or any variant of circle, ang imaginary line mo. Nakalagay po naman dyan. Yan po'y central pocket loop world. Ang pangalawa po ay tandaan ito.
ang padalwa ay one with obstruction at a right angle to the line of law. Yon ang padalawang uri ng central pocket loop whorl. Paano po yun, sir? Ano ngayon sabihin ng obstruction at a right angle to the line of law? Ang ibig ipakahulugan po niyan ay ito. Look at this. Ito po central pocket loop. Ito po yung unang uri. Ang unang uri ay hindi po nag-cross ang imaginary line sa iyong circuit. Makikita mo yan. Ito ang imaginary line. Hindi yan tumama. Hindi yan tumama. Tulad din po nito. Tulad din po niyan. Hindi yan tumama. Tulad din po nito. Ang tawag po dyan, central pocket loop whorl. Ang tawag po, central pocket loop whorl. Ano po yung obstruction at a right angle? Ito ang ibig ipakahulugan noon. Yan po. Ito po'y ang ibig sabihin ay obstruction at a right angle to the line of law. Ano pong ibig sabihin nito? Dinidetermine yan, magdodraw ka ng imaginary line between the inner delta and the center or top of the innermost recurve. Paano po yun, sir? Look at this. Ito ang titingnan mo dyan. Makikita mo, there are two deltas. Ito yung isa. Ito yung padalwa. Kaya lang makikita mo ito. Ang tawag dyan, inner delta. Inner delta. Ito, inner delta. Anong gagawin, sir? Ito po ang kukunin dito sa taas na yon. Dito. Kukunin mo ang, tingnan po ito. Ito yon. Innermost top or center of the innermost. Yung pinakaloob, yung pinakatuktok. Kukunin mo. Then draw an imaginary line. Kapag po katulad nito may natats, obstruction ang tawag dyan kung yan po'y right angle. Tingnan po noon. Kung yan po ay right angle, 45 degrees or more, yan po ay tatawaging central pocket loop whorl with an obstruction to the inner line of law. Same with this. Ito ang inner delta. Ang kukunin yung loob. Pagtatapatin. Makikita mo, obstruction. Harang yan. 45 degrees or more. Consider it a central pocket loop whorl of the second type. That is a pattern with an obstruction at a right angle
to the inner line of law. Yan po ang ibig sabihin. Ito po yung kanyang delta, inner delta. Ito po ang pinaka-sentro niya. Hindi po nasa taas. Inner kasi the center of the innermost. Yan po ibig sabihin, the center of the innermost, Ricardo. Tatawagin po yang obstruction at a right angle to the line of law. It is different kasi ang pinagtatapat ay hindi delta to delta. Ang pinagtatapat ay inner delta to the top of the center most recurving range. Pagka may tinamaan yan, ang imaginary line drawn from delta to the top of the centermost recurve, you will call it central pocket loop whorl with an obstruction at a right angle to the line of law. I'm sure, yung mahirap, pero kaya nyo ito. We are now on double loop pattern. I cannot remember if what I have observed last time doon sa mga nag-fingerprint. Nakakita ako ng isang pattern na double loop when I look at the actual fingerprint. Pero majority pa rin ng pattern ay whorl type. Hindi ko lang malaman kung plain o central pocket loop whorl. Kasi yun lamang na mapipilian doon eh. Then we have double loop whorl. Ang kanya pong the requirements of double loop whorl. Ang kanya pong requirements are the following. Ang una po na requirements niya ay to separate and distinct loop formation. Pag sinabi nating to separate, they are not continuous. Distinct is kitang-kita. To separate and distinct loop formation. Yan po ang unang requirements. Pangalawa po, two set of shoulders. Alam naman natin ang shoulders kung ano. Yun po ay recurving ridge. Kung saan siya lumiko at muling bumalik at huminto ng pagliko. At two deltas. Therefore, there are three requirements sa double loop. Una po ito, to separate and distinct loop formation. Dalawang magkahiwalay at kitang-kita na loop formation. Ang pangalawa, two sets of shoulders. Doon sa separate and distinct loop formation, tigisa sila ng shoulders. Kaya nga po sets. At ang huli ay two deltas. Kaya makikita mo lahat ay ito. To separate and distinct loop formation. Two sets of shoulder of each of the two and separate and distinct set of loop. And two deltas. Two
deltas. Let us examine this particular pattern. Kung makikita po ninyo ito, ang una mong hahanapin ay ang 2 deltas. Ito po yun. Ganyang kahalaga yung ability mo to examine and determine deltas. Gagamitin mo yun sa loop, gagamitin mo yun sa word. Sunod na hahanapin mo. Ang sunod mong hahanapin ay yun pong two separate and distinct loop formation. Let us examine this. Ganito po ang pag-examine nito. Tingnan mo po ito. Ito ay loop. Just follow what I am doing. Loop yan. Tingnan mo kung iyan ay, pakitandaan po nito, tingnan mo kung itong isang ito, loop po kasi yan, ito po yan, loop, ay hiwalay kasi distinct na yan, kitang-kita na loop yan. Ang loop niyan ay ito. Look at this. Yan po ang kanyang loop. Tingnan mo yung aking binilugan. Yan po yun. Ang sunod, tingnan mo ha. Kung talagang separate, itest mo. This is another one. Ito po ang padalwa. Ibahin lamang natin ang kulay. Tingnan mo po ito. Ito bagay isa pa ring loop. Ang sagot, opo. Ang sunod, siya bagay separate. Ay opo, kitang-kita. Siya po'y separate. Sunod mong tingnan, mayroon bagang shoulder. Tingnan mo po ito. Tingnan mo po ito. Pag tiningnan mo, for a while ha, masyadong manipis. Pag tiningnan natin, ang magiging sagot, opo. Ito pong lugar na ito ay two separate. Kaya pag tiningnan mo, itong lugar na ito, pag binilang mo, ito ang 1. Ito ang 2. I hope nakikita mo ito. Ito ang 1. This is 1. And this is 2. Are they separate? Opo. Mayroon bagang set of shoulder? Opo. Tigisa. May dalawa bagang delta? Opo. Ang sagot dyan, ito ay double loop whorl. Ito ay double loop whorl. Let us examine the second one. Yung padalwa,
na kung saan aalamin mong una, separate and distinct loop formation. Ito ang una. Ito ang padalwa. Sunod mong itanong, are they separate? Opo. Ito ang una, ito ang padalwa. Sunod mong tingnan, the two distinct. Nakalagay po, distinct. Shoulder. Two separate. Ito ang una. Ito ang padalwa. See? Alamin mo, may dalawa bagang deltas. Ang sagot, ito ang una. Ito ang padalwa. Ito ngayon, ang 1 or 2. Ito ang 2. This is your left delta. Ito ang right. Complied na ang requirements. Hence, ito ay double loop whorl. Ang sunod, figure number 3. Nakakalito. Ang reason, paano yan? Nakakalito ito. Tingnan mo ito. I-test mo uli. Ganito uli ang pagtitest tulad nung ginawa natin kanina. Tingnan mo ha. Ito ang una. Sundan mo lang. Nakakahilo. Natapos na po. Ito ang 1. This is number 1. Sundan mo. Tingnan mo kung may makikita pang isa. Tingnan mo ito ha. Tingnan mo ito. Makikita mo ito. Loop din yan oh. Separate baga? Opo. Therefore, ito yung number 2. Sunod mong tingnan. Shoulders. May 2 separate shoulders baga. Tingnan mo muna ito. Abay, opo, meron yan. Tingnan mo ang pangalawa. May set of shoulder. Opo, yan. Complied na. Sunod mong titingnan 2 deltas. Ito ang una. Ito ang padalwa. Double loop yan. Same lang po dito sa pang-4. Makikita mo dyan, i-test mo. Makikita mo ang isa, ito. Ito yung isa. Sundan mo lang. Nagsimula yan dyan. Umikot. Pumunta dyan. Tingnan mo kung may makikita ka pang padalwa. Doing the same thing. I-trace mo. Ito yung pangalawa. Tingnan mo ito.
Tingnan mo ito. Separate baga? Ang sagot, opo. They are separate. They are not connected to one another. Therefore, this is your number 2. Ito ang number 1 mo. Sunod mong tingnan. Are there two separate shoulders? I-test mo ang 1. Opo, yan. I-test mo ang 2. Opo, ito ang 2. Sunod mong tingnan. Are there two deltas? Mayroon bagang dalawang delta? Opo, ito yung una. See? Ito yung una. Ito po ang padalwa. Satisfied na ang requirements. Complied na ang requirements. Making the 4 patterns ay double of 4. Sana I am clear with you. Kung may tanong, you are allowed to ask question because this will be the next activity that you will do. I-determine kung ano ang uri ng word type of pattern at ilagay ang compliance ayon sa nakita mo. Ito po yung simplified na ginawa for you to easily comprehend. Ito, actual na pattern. Pag tiningnan mo, out of that, ito yung makikita mo. Yan ang makikita mo. Alin po yan, sir? Ito po yon. At ito po yan. Yan po ang two separate and distinct formation. Makikita mo, this is 1 and this is 2. Yan ang una, yan ang padalwa. Alamin mo kung mayroong set of shoulders. Yung dalawang yon na separate and distinct formation. Ang sagot, opo. Alamin mo, mayroon bagang itong delta na dalawa. Ang una ito. Ang pangalaway ito. Okay? Complied na para sabihin mo na ito ay double 4. Yung second pattern, actual din po na fingerprint. Makikita mo ang itsura niyan ito. Ang unay ito. Ang pangalawa ito. Alamin mo kung may set of shoulders. If you will study, ang magiging sagot, opo, ito yun.
Yan po yun. Tingnan mo, mayroon bagang dalawang deltas. Ito ang una. Ito ang padalwa. Yan po yung padalwa. Complied na po ang itsura nito, katulad po nito. Kaya po makikita mo ito, double loop whorl yan. Double loop whorl po yan. Sana po you can now identify those requirements so that in your activity, kaya mo yung gawin. Ito po yung color-coded na example wherein you can readily identify ito yung una at ito naman ang pangalawa. Ito yung una at ito naman ang pangalawa. Ito yung una at ito naman ang pangalawa. Tingnan mo na lang kung sila'y separate and distinct. Distinct, kitang-kita naman eh. Kitang-kita naman. Kagaya din po nito. Color-coded para madali. Color-coded para po madali. Test mo ilan ang deltas. Ito yung una. Ito yung padalwa. Ito yung una. Ito yung padalwa. Yan ang una. Yan ang padalwa. Kaya makikita mo ito, double loop whorl yan. Because of two separate and distinct set of shoulders and loop formations. Two separate loop formation, two separate and distinct set of shoulders. Pakitanda nito, exception sa double loop whorl. If you will look at it, mag-judge ka yan, i-judge mo ito na double loop. Pero ang sagot yan, hindi. Kasi, tandaan mo ito, what is missing is array. Wala po yung separate loop formation. Maliwanag po yan. Wala yung separate loop formation. Eh bakit po sir? Tingnan po ninyo ito. Ang tawag po dyan, S-type. Ay paano po pag S? O, kita mo yung S na yon. See? Dalawa ang kanyang loop. Dalawa. Ito yung una. Ito yung padalwa. Tingnan mo ito. O, kita mo yan? Are they separate? Ang sagot, hindi. Hindi po yan separate. Kaya po, dahil hindi yan separate,
they cannot be developed. Ay ano po yun, sir? World type yan, world. Ano po yun, sir? Circuit. Circuit po siya. Type. Idodraw mo na lang dyan kung yan po, maglalagay ka ng imaginary line papunta sa kanang delta from left to right. Alamin mo yan ngayon kung yan po ay tumama baga sa circuit. Kung tumama, plain wall. Kung tumama, plain wall. Hindi tumama, central pocket loop wall. Kaya hindi mo yan gagawin na double loop. I-identify mo yan kung yan ay plain wall or central pocket loop. Yung pangalawang figure, tingnan mo po ito. Sinunson uli. Hindi po separate. Ay ano yan, sir? S-type. Hindi po makukonsider na double loop. Tingnan mo po ito. See? Ano yan, sir? The same principle. It will be treated as world type. Draw an imaginary line. From left to right delta. Tumama yan. Ano po yan, sir? Ngayon, world siya. World. Plain world yan. Ito ang maganda. Itong susunod. Tingnan po ninyo ito. Makikita mo, ito ay, sabi mo, yan ang isa eh. Makikita mo, sasabihin mo lang, ito yung isa. Susundan ko. Pero makikita mo, mayroon pong appendage. Oy, tingnan mo yan. May appendage. Ano pag may appendage? Mababaliwala ang iyong recurving rates. Kaya hindi na siya pwede. Punta ka sa padalwa. Ito yun. Tingnan mo po siya. Tingnan mo po yan. Hindi pwede ito. Hindi siya pwede. Tingnan po ninyo ito. Hindi ito pwede. Eh bakit, sir? S-type yan. Nino nung iyong unang loop. S-type. Tingnan mo po yan. S-type nito. Ano po yun, sir? Same po yan. Pwede yang i-treat as world. Draw an imaginary line from your left to the right delta. Yan po tumama. World type yan. Sana po nanunood, nakikinig at hindi basta lang nakikinig, tinitingnan kung ano ang ginagawa. Pakitandaan, exception to the rule uli ang iyong interlocking loop. Ang tawag po, interlocking loop. Ito yun.
They are not double loop. Ano pong ibig sabihin ng interlocking loop? Ito po yun. Tingnan po ninyo. Ito pong loop na ito, ang isa'y papaganyan, ang isa pagayan. Ang tawag dyan, interlocking loop. Ganito po yan. Pwede pong paganyan, pagayan, pwede rin pong paganyan, pagayan. Ito po'y interlocking. Ito po'y interlocking din. Hindi po pwedeng maging double loop. Tingnan po ninyo kung ano ang nakatagong requirements ng double loop. Tingnan po ninyo ito kung anong nakatagong requirements ng loop. Ang nakatago po diyang requirements ng loop, tingnan po lang ninyo, ito yung una, ito yung padalwa. Anong nakikita mo dyan? Ito yung una, ito yung padalwa. Sila po ay naglilingkisan. Tingnan po ninyo ito. Ito pong isang ito yung una, gustong lingkisin itong padalwa. See? Gayon din po ito. Gayon din po ito. Yan po yung nakatagong requirements ng double loop. Ang double loop, ang isang loop, try to overcome that of the others. Gusto niyang sakupin, palibutan, lingkisin ang kapwa loop. Lingkisin ang kapwa loop. Yan po ang nakatagong requirements ng double loop world. Whereas pag tiningnan mo ito, pag titingnan mo ito, hindi yan present sa senaryong ito. Ang isa, paganyan. Yung isa, papagayon. Kapag tiningnan mo, hindi yan nag-o-overcome or nag-o-overlap to one another. Kasama ng interlocking ang loop which are intersecting. Loop which are side by side. Yan po'y dalawang loop. Makikita mo, ganito tsura. Loop which are side by side. No. They are not double loop. Hindi po yan double loop. Ito naman po ay hindi naging double loop kasi may appendages. This is similar. Ito pong isang ito ay similar dito. May dalawang deltas yan. May dalawa. Pero hindi po nag-o-overlap, nag-o-overcome ang isa't isang loop. They are intersecting, interlocking. Hindi mako-consider as double loop. Sana po maliwanag. Sana po maliwanag.